Amber POV. Panay ang kabog ng puso ni Amber habang binabaybay niyang hagdan patungo sa rooftop ng hospital. She took the stairs because the elevator on the floor where Sebastian's hospital room was in suddenly was not working. And so she took the stairs instead. Nagpapasalamat siya na hindi gumagana ang elevator dahil mas marami siyang oras para pag-isipan ng mga bagay-bagay. She wanted to buy some time to think. Gusto niyang gumawa ng maingat na hakbang kung paano niya harapin ang sitwasyon niya mag-isa. Oo, mag-isa. Dahil apparently, wala siyang makontak sa mga kamag-anak niya. Not Ma'am Divina, not Fernan, not even Lolo Eliseo. Ilang beses na niyang sinubukan tawagan ng telepono ng mga ito, ngunit walang sumasagot. Mukhang sabay-sabay na nag-off ang cellphones ng mga to. Which is just so weird. Maging sina Marco at Leon, hindi rin niya matawagan. At first, she was having second thoughts about the note. Why wouldn't she? Nakaligtas lang siya sa isang insidente na kidnapping 2 linggo lang nakararaan. At ang kanyang asawa, na nasugatan sa insidente, ay nagising lamang ilang oras ang nakalipas. And truth be told, she's still traumatized by it. At hindi lang minsan niyang naisip kanina kung tatawag ba siya sa pulis o hindi. Hanggang sa huli, ay napagdesisyon na niyang gawin na lang ang nakalagay sa note. At ngayon ay narito siya, umaakit sa hagdanan, habang sinusubukan niyang pigilan ng kanyang emosyon at pagkalito. 3 floors lang ang layo ng hospital room ni Sebastian mula sa rooftop. Pero pakiramdam niya, inakyat niya ang buong building mula sa ground floor. Sino ba kasing sumira sa elevator? Napairap na lang si Amber dahil sa frustration. She's so mad about what she thinks she can eat a whole blueberry cheesecake with chocolate on top of it. Napakurap siya at nguwawi. Nag-progress lang bang utak niya ng craving for her pregnancy hormones habang nasa gitna siya ng hagdan para puntahan ng asawa niya na biglang nawala? And now that she's thinking about it, the craving just grew, adding more to her frustration. She shook her head slowly and focused on the task at hand. Mamaya na niya iisipin kung saan siya kukuha ng iniisip niyang pagkain. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay mag-focus. Muli siyang bumuntong hininga at hiniling ang kanyang mga binti na magpatuloy sa pag-akyat sa hagdan. Nang marating niya ang pinto sa mismong rooftop, dahan-dahan niya yung binuksan. Sa pagkamangha niya, imbis na masasamang tao na gaya ng una niyang naisip ang sinalubong siya ni Lily at Lolo Eliseo sa may pintuan. Kung todo ang ngiti ng mga to. Mimi! Masiglang bati nito bago tuluyang yumakap sa kanya. She knelt and gave her daughter a quick hug bago to binitawan. Maya-maya pa, inabot nitong isang bungkos ng bulaklak na hindi niya napansing hawak ni Lolo Eliseo. Para saan to? Subalit imbis na sumagot, itinuro ni Lily ang kortina ng mga fairy lights na sumasakop sa kalahati ng rooftop. Masyadong nagniningning ang mga ilaw at napakalapit sa isa't isa na hindi niya mawari kung ano ang nasa likod nito. Lalo siyang nangunot noo at tumitig sa anak. Only then she realized that her baby was wearing a white tutu dress and her braided hair was adorned with small flowers in between the knots. Nag-angat na siya ng tingin sa matanda. Anong meron? Tanong niya sa abuelo. Ngumiti lang to bago inilahad ang kamay sa kanya. Let's find out. Nag-aalangan man, tinanggap niya ang kamay na matanda bago siya tumayo. They walked over the curtain fairy lights silently. Subalit, bago yun hawiin ni Lolo Eliseo, ay hinarap siya nito. You've come a long way, Amber, and I'm so proud of you. Tatandaan mo, hanggat humihinga ko, palagi ako nandito para sa'yo. Lolo, bulong niya sabay bagsak ng kanyang mga luha. Wala pa rin siyang idea kung bakit naging emosyonal kaagad ang kanyang lolo. Ngunit, masaya siyang marinig ang mga salitang yun mula rito. Masuyo nitong inabot ang kanyang pisngi at pinaalis ang kanyang luha. No more tears, just smiles. Sabi pa nito, bago inilagay ang kamay niya sa braso nito at hinarap ang curtain fairy lights. Lily reached for her other arm and faced at the same direction too. Maya-maya pa, unti-unting nahawi ang ilaw ng kortina at tumambad sa kanyang isang tagpo na hindi niya inaasahang makita.
May makeshift aisle ang mga bulaklak na nagsisimula sa kinatatayuan niya. Bawat gilid inapuno ng mga malalapit na miyembro ng pamilya at kaibigan ni Sebastian na lahat inakatingin sa kanya na may matingkad na ngiti sa kanilang mga muka. Lahat sila ay nakasuot ng casual na kagaya niya, habang ang ilan sa mga to ay hindi man lang nag-abang magpalit mula nang umalis sa hospital room ni Sebastian pagkatapos bumisita. Lahat ba sila'y kasabot ng, "Are we?" Hindi na niya naituloy pa ang gusto niyang sabihin nang biglang lumapit sa kanya ang wedding planner na si Sam. Sa kamay nito'y isang maikling belo. Pinalamutian ng pareho mga bulaklak na kasama sa kanyang hawak. Without a word, dahang-dahang inilagay ni Sam ang belo sa kanyang ulo. Sandali pa nitong inayos yon bago siya nito hinarap. "There! You're now ready?" Ani pa nito, ilang saglit pa at napuno ang buong lugar na matamis na musika na tumatawag sa kanya maglakad sa altar para makasama si Sebastian. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang kasalukuyan, and most definitely, her future. Wedding day. Marahang naglakad sa altar si Amber kasama sina Lolo Eliseo at Lily. She still cannot wrap her head around what's happening because she still thinks it's possible to happen at the very day when she receive an answered prayer and gift. But then again, it's really happening. Ikakasal na taga siya kay Sebastian. Muli. Mabilis niyang sinuri ang mga bisita nila. Ang mga ito rin ang mga taong dumating at bumisita kay Sebastian ngayon. Mga taong nagbahagi ng kanilang kagalakan na sa wakas ay lumipas na ang bagyo at buo na muli ang kanyang munting pamilya. Ilang sandali pa, narating na niya ang dulo ng altar. Marahang hinalikan ni Sebastian si Lily sa pisngi bago nito hinarap si Lolo Eliseo. "I will take care of your princess, I promise." Sinserong sabi nito sa matanda. Ngumiti lang ang lolo niya at tumango bilang pagsang-ayon bago binigay ang kamay niya kay Sebastian. Kinuha naman ni Lolo Eliseo ang kamay ni Lily at dinala to sa mga upuan sa gilid. Bumaling siya kay Sebastian. Their eyes instantly locked. "You finally made it to the altar, babe. By the way, the shoes look good on you." Pabirong sabi nito. Kumindat bago niyoko ang sarili nitong sapatos. Nagulat pa siya na makitang para sila ng sneakers sa suot. Agad niyang naalala ang couple shoes na ginamit nila noong kasal sila sa unang pagkakataon. "Just like the first time, ha?" Pabirong sabi niya. "Yes, but now it will be better." Anito, bago marahang pinisilang kamay niya. "Better? You'll see." Buong kumpiyansang sabi nito bago humarap sa altar na ngayon ay handa ng simula ng seremonya. Na magsimula ang seremonya, hindi nila mapigilan ng pagpapalitan ng tingin at ngiti habang magkahawak ang kanilang mga kamay. She knew they probably look like some love-struck teenagers na nabighani sa kabila ng kanilang edad. Pero wala siyang pakaalam, knowing that after tonight, hindi lamang sila ikakasal sa ilalim ng mga batas ng tao, kundi maging sa mata ng Diyos. "Now, may we have the rings?" Anang pare, maya-maya lumapit si Lily sa kanila at ibinigay ang singsing sa pare. Nasuyapan niya ang mga singsing at kaagad nagsalubong ang kanyang mga kilay. Dahil 3 singsing ang nakikita niya sa halip na 2 lang. Isang pares ang napili nila ni Sebastian mula sa Treasures, isang international high-end jewelry shop na pag-aari ng half Filipina na si Rain Reyes. Pero yung isa pang singsing, parang pamilyar. Pero hindi siya sigurado hanggat hindi niya to tinitingnan ng malapitan. Maya-maya pa, kinuha ni Sebastian ang singsing na hindi pamilyar sa kanya at sinuot yon sa kanyang palasingsingan. Napabuntong hininga si Amber nang pumasok sa kanyang isip ang realisasyon. Ito ang kanilang lumang singsing noong ikinasal sila dati. Iniwan niyo yun noon sa lake house nang hiwalayan siya ni Sebastian. And now, she's now giving it back to her? Kailangan natin ang luma, di ba? Anito, na may mapaglarong ngiti sa labi. Mabilis nitong inilabas ang kwintas na nakatago sa loob ng t-shirt nito. And there she saw this pair of their old wedding ring. She kept it. He kept it the entire time. Tama nga si Sebastian.
Mas maganda talaga ang gabing to kaysa sa una nilang kasal. Ilang saglit pa at muli nitong hinawakan ng kamay niya habang ipinwesto ang kanyang bagong singsing sa kanyang daliri. My dear Amber, I will not promise you a life of all sunshine and rainbows. Maaaring dumating ang mga bagyo at hahadlang sa ating landas. Ngunit pinapangako ko sa iyo, mula sa araw na to, na mamahalin kita sa bawat panahon ng buhay na to. Mabuti man o masama, madali o mahirap, at masaya man o hindi. Ipinapangako kong ako magiging lakas mo, at ako'y mananatili sa iyo hanggang sa aking huling hininga. Ani Sebastian, bago isinuot sa daliri niyang platinum ring. Just above the old one, how the rings complement together, like she's supposed to wear it that way. Kinagat niya ang kanyang pang-ibabang labi at pinipilit ang sarili na wag umiyak. She must say her vows well, gaya ng ginawa ni Sebastian. Hindi siya dapat umiyak, at least hindi pa, nang sabihin sa kanya ng pare na siya ang magsabi ng kanyang mga vows. Masunurin niyang kinuha mga singsing sa kahon at inabot ang kamay ni Sebastian. Sebastian, my love and my life, salamat sa hindi mo pagsuko sa amin. Salamat sa paghihintay na babalik ako sa iyo. At salamat sa pagtanggi sa lahat ng pagkakataon para lang bumalik sa akin at sa ating munting pamilya. Kaya't mula sa araw na to, ipinapangako ko sa iyo na ako ang iyong magiging tahanan, ang iyong kanlungan, iyong kapahingahan, iyong pag-ibig at iyong kagalakan. Mahal kita, Sebastian, at palagi kitang mamahalin hanggang sa dulo na walang hanggan. Mabilis niyang sinuot sa daliri ni Sebastian ang singsing. Napangiti ito, sabay abot ng mukha niya para punasan ang kanyang mga luha. Maya-maya pa muling nagsalita ang pari. He was now wrapping up the ceremony. And now, I declare you husband and wife. You may now kiss the bride. Sebastian gently squeezed her hand and faced her. Hello, Mr. Smith. Nakangiting bulong niya nang tingalain ito. Hello, Mrs. Smith. Anito, bago tuluyang tinawid ang pagitan ng kanilang mga labi at madiin siyang hinalikan. Nang bitawan siya nito, sumilay ang pilyong ngiti sa labi nito. Ready? Agad siyang nangunot noo. For what? Subalit imbis na sumagot, muli siya nitong ibinaling sa harap ng altar. At bago pa siya muli makapagtanong, sabay-sabay na nag-on ang malalaking LED screen display sa rooftop ng mga building na nakapaligid sa kanila. She can clearly see herself and Sebastian in it, exchanging vows tulad ng ginawa nila ilang minuto lang ang nakalipas. How did you? Napangiti lang si Sebastian at hinapit siya palapit rito. I don't want a big chunk of our other guest. Miss the wedding? Buti na lang may kaibigan ako may-ari ng TV station. Ipino-broadcast niyang kasal natin ngayon sa primetime slot. Maya-maya pa, nilingon siya ni Drew. Ngumisi lang ito at nag-thumbs up. Binibigkas pa nito ang salitang bayani at tinuro ang sarili. Hindi niya napigilan na matawa. She mouthed him a thank you, and he just nodded his head in recognition. And just when she thought, that's all there is to the surprise, sabay-sabay na nagpakawala ng fireworks ang iba pang mga building sa di kalayuan. At ang lahat ng ito ay sumambulat sa ingrandeng pagkakaisa sa kalangitan sa gabi. Mga magagandang kulay ng pagdiriwang na nag-iiwan sa kanya ng labis sa pagkamangha. Hindi na siya nakatiis at muli niyang tiningalang asawa at hinalikan to sa labi. Today was great. No, today was beyond great. Today is perfect. 3 araw matapos ang kasal nila ni Sebastian, the doctors finally gave him the clearance to go home. At was natuwa si Amber sa balita. Sa wakas, makakauwi na sila at magkaroon ng totoong oras sa pamilya kasama si Lily. Naging viral ang kanilang naging kasal at sa mga nakalipas na araw, ang mga dati niyang kaibigan mula sa media ay patuloy na hinihikayat siya para sa isang eksklusibong panayam. Katulad ng una nilang kasal noon, ngunit lahat ng yon ay tinanggihan niya. Tama na ang live feed na umere sa TV station ni Drew, lahat ng iba pang detalye ay nagpasya siyang itago. Pagkatapos niyang maayos ang discharge paper ni Sebastian, agad na silang umalis ng ospital. He said they're going home. Naisip niya ang masyon ng mga Smith at sinimulan pa niyang ilarawan ito kay Lily
na punong-puno ng tanong tungkol sa tahanan ng daddy nito. Pero nabiglang lumiko ang sasakyan sa isa pang exclusive subdivision na hindi pa may yard. Bumaling na siya kay Sebastian. Saan tayo pupunta? Takang tanong niya sa asawa. Ngumiti lang to sa kanya at sinabing, home. At bago pa man siya ulit makapagtanong, huminto na ang sasakyan sa harap ng isang malaking bahay. It was look modern and very aesthetic. Gusto niya to. When Sebastian went out of the car, tahimik silang sumunod ni Lily at inakay sila sa loob ng property at tumalon sa tuwa si Lily na makita ang swimming pool na kasama ng bahay. Nang marating nila ang front door, agad silang pinagbuksan ng isang uniformardong katulong na binati pa sila. Once inside the house, agad niyang pinaikot ang mata sa kabuuan ng lugar. Ang natural na liwanag ay dumadaloy sa malaking dingding na salamin at halos makita niya mula sa kinatatayuan niya ang mini garden mula sa lanay sa gilid ng bahay. The house feels welcoming, perfect for a family. Their little family. Agad niyang kinarga si Lily bago bumaling sa asawa. What is this? Sebastian smiled. This is our home, Amber. Our home. Nagustuhan mo ba? Mabilis na sumagot si Lily. Yes, Daddy. Natawa na silang dalawa. Zyron opened his arms for them and she rushed inside it. Welcome home, Amber. Ani ito at hinalikan pa ang kanyang noo. I have always been home, Sebastian. In here. Aniya, bago muling isiniksik ang sarili sa yakap nito. Makalipas ang ilang taon, Jax Dominic! Nag-aalalang tawag ni Amber sa magtatatlong taong gulang na anak na biglatong kumawala sa kamay niya at na nagtatakbo sa direksyon ni Sebastian. Sinubukan niya bilisan ang kanyang hakbang kahit na alam niyang kahit na anong gawin niya ay hindi niya mahahabol ang anak dahil kabuwanan na niya sa ikatlong anak nila ni Sebastian. At ayon sa kanyang huling prenatal check-up kay Doc Angel, anumang oras ay manganganak na siya. At ang pagtakbo ay hindi lamang ipinagbabawal, ito ay halos imposible. Napabuntong hininga siya at mumaling kay Willa na siyang yaya ngayon ni Jax. Nanikwas ang uso nito bago nagmamadaling hinabol ang kanyang anak. Natawa na lang sila ni Marco na siyang kasama ni Lily na naglalakad patungo sa loob ng Primol. Jazz, just like Lily, is really handful. Mas aktibo to kaysa kay Lily, sa totoo lang. Gustong-gusto ng kanyang maliit na anak na tuklasin at tumuklas ng mga bagong bagay tulad ng sinumang batang kaedad nito. At ito'y partikular na may interes sa mga kotse at mga gusali. He has endless question too, to just about anything under the sun. Sinabi ni Lolo Eliseo na ito'y isang magandang senyales para sa hinaharap at maaaring kunin ni Jazz ang alinman sa kanilang mga negosyo. Pinagmamasdan niya si Willa na pilit hinahabol si Jazz bago marating ang kanyang anak na Sebastian na abala sa pakikipag-usap sa mga bisita nila na nandoon sa kanila para ipag-grace ang pagbubukas ng Primol at Aurum Tower. Subalit, bago pa man maabutan ni Will ang kanyang anak, nahila na ni Jazz ang likod ng tukusido ng ama nito na siyang nagpalingon rito. Nakita niya kung paano nagniningning ang mga mata ni Sebastian na makita nito si Jazz sa likuran nito. Agad tong kinarga ang anak bago kinausap ang ngay hinihingal pa na si Willa. Agad na bumaling si Sebastian sa direksyon niya. He gave her his familiar heart-stopping smile and looked at her with so much longing. She smiled back and waved her hand. Halos 3 araw na rin na hindi sila nagkikita ni Sebastian. He made sure that he's on top of everything for the opening of both properties. Sa totoo lang, mula nang malaman niyang buntis siya, Sebastian has been dividing this time at PSC, Primol, and Sapphire Water Resort. Lolo Eliseo has retired 2 years ago and he finally gave her the reins of PSC and Primol in full. At kahit na nagpresinta pa tong bumalik pansamantala sa PSC ngayon na buntis siya, hindi siya pumayag. Not one age has finally caught up with her grandfather, kaya wala siyang choice na mag-asawa kundi ibigay kay Sebastian ang pamamahala sa 3 negosyo. Nagpahayag pa si Fernan ng pagpayag nito na umalis sa posisyon bilang chairman ng Gold Hotel International at ibigay kay Sebastian ang posisyon. Ngunit pinigilan lang ni Ma'am Divina ang layunin nito
hanggang matapos siya manganak. Her husband is beyond exhausted. Alam niya yon. At talagang nakonsensya siya sa biglaang dami ng trabahong kailangan gawin ng kanyang asawa dahil sa hindi inaasahang pagbubuntis niya. Hindi dahil sa hindi siya nagpapasalamat na magkaroon ng isa pang anak. Hindi lang siya masaya na halos araw-araw, halata talaga niya ang pagod ng kanyang asawa. And all she could do was to take care of his needs and home because for the whole duration of their pregnancy. She was just at home. Agad siyang napahinto sa paglalakad na makaramdam siya ng bahagyang paghilab ng kanyang tiyan. Humigpit din ang kapit niya sa kamay ni Lily. "Ma'am, you're squeezing my hand too tight." Reklamo ng 7 taong gulang niyang panganay. Tiningala pa siya nito na puno ng pagtataka ang muka. "I'm sorry, baby. Mama just felt your little sister cake." Aniya. Yes, she's having a baby girl and Lily is so much more excited than her dahil may kalaro na raw to. Hinagod ni Lily ang kanyang tiyan bago nito yon hinalikan. "Behave now, little sissy. Babasahan ulit kita ng isa pang bedtime story mamaya." Sabi pa nito. Maya-maya pa, na marating nila ang pwesto ni Sebastian, agad na kumawala si Lily sa pagkakahawak niya rito at tinakbo si Ma'am Divina at Fernan na nasa malapit lang at may kausap. Binigyan siya ng halik na mag-asawa sa pisngi bago inilipat si Jazz sa braso ni Willa. "What was that? Are you okay?" Nag-aalalang tanong nito. "I'm fine. Hindi lalabas ang sanggol na to hanggat hindi pa natatapos ang seremonya." Natatawang sabi niya habang puno ng kumpiyansa. Pero nanatiling nakasimangot ang mukha ni Sebastian. Tutol to sa pagdalo sa seremonya nang dahil sa kanyang kalagayan. Subalit ipinilit niya. "Gusto mo bang ikuha kita ng wheelchair para hindi ka na mahirapang maglakad?" "Wala naman akong sakit, Sebastian. I'm just pregnant." "I know, babe, but..." Napabuntong hininga to. "Okay, promise me, kapag nakakaramdam ka ng anumang sakit or any discomfort, tell me, and I will be right here with you." She smiled and reached off his face. "I will, I promise." Tumango-tango ito, pero kunot noo pa rin. Mukhang hindi convinced sa pag-arte niya. Maya-maya pa, lumapit na si Ma'am Divina at Fernan sa kanila. Hinalikan na matanda ang pisngi ni Jazz at kinliti ang kanyang munting anak. Napuno ng tawa ni Jazz ang buong lugar, subalit lalo lang lumalakas ang halakhak nito nung sunod namang pupugin ni Ma'am Divina ng halik ang kanyang anak. Fernan and Ma'am Divina are still together. Pagkatapos silang ikasal sa pangalawang pagkakataon, the couple made a mutual agreement to give their marriage another try. At sa kabutihang palad, it worked out. Mas marami ng oras ang mga ito na magkasama ngayon. Kararating lang ng kanyang biyanan, galing sa 2-week trip sa Bahamas. At base sa kinang nakitang-kita sa magkabilang mata ng kanyang biyanang babae, mas matamis talaga ang pag-ibig sa pangalawang pagkakataon. Maya-maya pa, nakita niya nang dumating si Lolo Eliseo. Agad siya nitong niyakap at masuyong hinalikan sa pisngi. "Talagang hindi na ako makapaghintay na makilala ang aking apo sa tuhod. Kailan ka ba manganganak?" She gave a breathy laugh when another wave of contraction hit her. "It's sooner that you think, Lolo." "And what do you mean by that?" Takang tanong nito. Hindi na yun nasagot pa dahil kinausap na sila ng events planner at pinapunta niya silang dalawa sa harap mismo ng mall para sa opening and ribbon cutting. Tinulungan niya sina Sebastian, Lolo Eliseo, Divina at Fernan na gupitan ang mga ribbon sa magkabilang property. At ginawa niya yon habang humihinga siya na mabagal at malalim habang tumitindi ang mga contraction niya. Magsasalita na sana si Sebastian pagkatapos ng ribbon cutting ng Aurum Tower. Subalit mabilis na itong hinawakan sa braso. Lumingon to sa kanya na may pag-aalala sa mukha. Subalit bago pa man siya makapagsalita, agad na siyang napaupo habang sapo ang kanyang tiyan. Sebastian was beside her in no time. "Babe, anito. It's time." Hindi nagtagal, isa pang contraction ang bumalot sa kanyang kaibuturan at naramdaman niya ang pagbuhos ng tubig mula sa kanya. Napaiyak na siya sa sakit. Walang sabi-sabi niyang ipinangko ni Sebastian
at dinala sa sakyan. After a few organizing minutes, they finally reached Angelicum Hospital. Nakaabang na roon si Doc Angel na mabilis naman siyang sinuri. "You are ready to push, Amber," anang doktora bago bumaling sa nurse at nagbigay ng orders. She was wheeled to the delivery room in no time. Naging blur ang lahat pagkatapos noon. Next thing she knew, hawak-hawak na ni Sebastian ang kamay niya as she began pushing their little girl into the world. Matapos ang halos kalahating oras ng pagtulak, iyakan at hiyawan, napuno na matamis na iyak ang kanilang baby girl ang silid. Hindi nagtagal, ay inilagay niya ng kanyang sanggol sa kanyang dibdib. Muli siyang napaluha na masilayan ng kanyang anak. Her baby girl was so beautiful and perfect in her arms. She can't wait to shower her with all the love in the world. Her baby got her brown hair, and she's glad because Lily and Jess got Sebastian's hair. But when her baby opened her eyes, napabuntong hininga siya. "She got your eyes, Sebastian. She got her eyes." Sabi niya. Pinagmasdan na malapit ni Sebastian ang kanilang baby. Nakatitig sa banayad na mabagyo ang kulay abo mga mata ng kanilang anak na katulad ng sa ama nito. "Finally, a perfect combination of us." Nakangiting sabi nito bago siya hinalikan sa noo. Ilang sandali pa, kinuha ng nurse ang baby nila. Hiniling din kay Sebastian na lumabas ang silid. Habang inaasikaso ng mga doktor at nurse ang kanyang postnatal condition. At dahil na rin sa pagod, tuluyan siyang nakatulog. Madaling araw na kinabukasan nang sa wakas ay nagising siya. Una niyang nabungaran si Sebastian na nakaupo sa gilid ng kama niya at mukhang wala pang tulog. Nakatitig sa bassinet ng baby nila sa kanyang tabi. "Kamustang pakiramdam mo?" tanong nito nang bumaling to sa kanya. "I'm better. Nakatatlo na tayo, babe." Anito habang nagniningning ang mga mata. "At tama na yun. 3 ng tagapagmana mo. Sapat na ang patunay na nasira ko na nag-iisang anak na sumpa sa pamilya mo." Nagmamadaling sabi niya bago to humirit pa ng uli sa pang-anak. Ngumisi ito at bahagyang kinurot ang pisngi niya. "You wanna hold her?" Anito. Tumango siya, tinulungan ng sarili na maupo sa kama. Maingat namang binuhati si Sebastian ng anak nila mula sa bassinet bago inilagay sa bisig niya. She looked at her baby girl again, and her heart overflowed with so much love, the same way she felt when she held Lily and Jess at the first time. Napakapalad niya sa pagiging ina ng 3 magagandang anak. "Anong ipapangalan natin sa kanya?" tanong niya maya-maya kay Sebastian. "Iris Avery." Mabilis sa sagot nito. She lifted her eyes to him. "You want her to be named after me?" Tumango-tango to at ngumiti. "Iris Avery. She'll like it, Amber." Muli ang tawag ni Sebastian sa kanya maya-maya. "Thank you." She lifted her eyes on him. "For what?" "For our beautiful family." Ngumiti siya at inabot ang mukha nito. "Hindi ko kaya kung wala ka. Salamat sa pagiging lakas ko. And thank you for being my home." Hinalikan siya ni Sebastian sa noo at marahan siyang niyakap kasama ni Baby Iris. Sa isang iglap ay bumalot sa kanya ang init nito at halos maiyak na siya. Napakarami nang nagbago sa buhay niya mula nung makilala niya si Sebastian. Sino mag-aakala na ang pagtatagpo nila sa hagdanan ng Gold Hotel ay magbibigay sa kanila ng isang magandang pamilyang matagal na nilang inaasam. Their journey wasn't all sunshine and rainbows. Kailangan nilang tiisin ang sakit at dalamhati. Ngunit natutuwa siyang nalampasan nilang dalawa ang lahat sa pamamagitan ng pagmamahal, pagpapatawad at pag-asa. Kung sakali magkaroon siya ng pagkakataong gawin tong muli, wala siyang babaguhin sa paglalakbay ng kanilang buhay. Pipiliin pa rin niya makasama si Sebastian, ang estranghero na pinakasalan niya na nagbigay sa kanya ng pamilya na matatawag niyang sarili. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Amber at Sebastian. Maraming salamat po sa lahat ng sumabaybay sa aking kwento. Sana po ay patuloy niyong suportahan ng aking paparating na bagong storya. Maraming salamat po ulit and keep safe everyone!